po, good morning. Today is November 2. Yung ibang team, yung iba po namin kasama sa team is hindi po muna sila nagsipasok. Pero meron pong gumagawa may pumasok po sa row house, sa Phase 6 po. Pero the rest po is hindi po muna pumasok. Baka po bukas. Sinasamantala nila yung kanilang vacation mode. Ayan. So, bali today, si Ray naman kagahapon is nakapasyal siya sa Tagaytay, practice driving. So, today, sabi ko, maglinis na kami dito sa unit ni ma'am. So, may konti na lang po kaming i-install ng mga pin lights. Bali, pinatay po muna namin yung ating breaker dyan. So, bali, i-install na po ni Ray yung ating mga pin lights. Ayan, pin lights. Picturean natin. So, ito na rin po yung ating shelves dito sa may bar counter tsaka yung mini tambol lang natin. So, dyan po natin ilalagay yung mga pin lights. Nakabang na po yung wires. Ayan, So, last time sinukat ko po yung bar counter natin. Nasa 43 something po yan. 43 cm. So, kung ayaw nyo masyadong malapad, pwede na po yung mga 40 something. Pero yung iba naman po, mas gusto nila mga 60 by 60. 60 cm yung pinakalapad or medyo mas malaki pa kasi parang ang peg, gusto nila parang mesa. So, ito na nga po. Naretouch na rin po to. Baka today na rin po namin ilagay yung mga handle. Yung handle po ng cabinet. Ayan po. So, nalinisan na paunti-unti, na-retouch na. Siguro pag nailagay po ulit natin yung mga handle, i-retouch po natin ng bahagya. Tapos, ito nga po pala yung mini altar. Actually, inuutusan ako ni ma'am Inuutusan po ako ni ma'am na bumili siya Shopee ng altar. Gantong-ganto po talaga yon, kulay brown lang. Ayan. So, sabi ko kay ma'am, marami pa tayong mga ritasong kahoy doon. Sabi ko, gagawa na lang po kami. Sabi ko, maliit lang naman yun pero hindi na po namin to pina-additional ha. Para naman kay Papa Jesus to. So, kinonsider na rin po namin. Actually, ganito rin po talaga yung sinend sa akin na design from Shopee. Nasa 1K plus. Tapos, wood design siya. Parang may pintura siya ng wood. Pero tanungin na lang natin. Kasi meron naman tayong parang maple dun sa bahay. Ayan. Kasi ang peg nila, white, black and white. So, sakto lang din kung white. So, gantong-ganto po talaga yung design sa Shopee. So, nagaya lang din ni Ray. Ayan po. So, I think nasa 40 cm something dito. Ayan. Actually, doon din namin kinuha yung detalye ng sukat. Pero, medyo maliit po doon. Nilakihan na lang po namin siya. So, ito po mga ritasong kahoy na po ito. Ayan, diba? Hindi na po namin pina-additional si ma'am dito kahit medyo assemblein mo to, lalagariin mo, mamasilyahan mo, pipinturahan mo, tapos i-retouch po natin to ulit once na na-install na. Dito po yan ilalagay. Dito po namin ilalagay yan. Actually, suggestion ko po na dito na lang ilagay. Dito na lang po. Kasi kung dito, pwede po kasing mabangga. Tsaka ang late naman po kung dito lang natin siya ilalagay sa center. Pero, eto nga, mas okay na lang po siguro dito. Para kung halimbawa meron silang balak gawin dito, gawin nilang pwedeng gawin nilang background pag may mga party-party, pwede po. Kaya
Kaya mas dito na lang siya ideal. Importante lang naman is meron tayong mini altar. Saktong-sakto yan dito. Kasi may mga nakikita rin po akong mga naglalagay dito sa part na to. Ayan. At the same time, hindi po siya abala pagdadaan. Akit baba po tayo. Hindi natin masasagi. Although hindi naman siya masasagi, pero para sa akin, mas bet ko pong ilagay siya dito. Or pwede rin dito. Diba? Para kasing, actually, okay din naman po siya dito ilagay, kaso masyado pong maliit. Siguro kung kinuha po natin yung isang gitna dito, pwede na nilagyan natin ng pinaka-design. Para sa akin kasi parang, ayan, parang kinain siya ng tiles kung ganun lang kalinggit yung ilalagay natin. So, etong shelves na ginawa ni Ray, merong design, nasabi ko na po nung nakaraan, meron pong design si ma'am na sinend sa amin, pero hindi po talaga namin totally nagaya. Kasi tulad nun, eto, 3 pin lights, tapos may pin lights dito, pwede naman, pero yung medyo mataas po kasi yon, mahaba-haba, parang sexy ng konti. So, sinundan na lang po namin yung lapad ng bar counter para sakto lang din. Ayan, saktong-sakto siya dito. Ayan, saktong-sakto siya dito. So, yung ganito pong simpleng renovation lang, basta talaga nagawa ng maayos. Magandang tingnan. Ang sarap uwian. Ang sarap uwian po. So, bali itong kay ma'am, choice po nila na ilipat yung pinto. Actually, kahit naman nilipat mo yung pinto, ganun pa rin naman yung ganito pa rin naman yung space para sa back extension natin. Tapos, napansin ko nga po pala, di ba, nakapagagay na po kami ng waterproofing. Wala na po leaks dito. Wala na po siyang leaks. Dito po kasi yung leaks dati, oh. So, ako mas sinasuggest ko talaga na mag-wall tiles kayo. Wall tiles, white lang, pwede na. Ayan. So, parang kung titingnan nyo, parang yung pintura natin sa wall, tinuloy lang natin dito sa back extension. May wall tiles tayo na white. Ayan po. So, mamaya testing po natin kasi nagkakabit pa si Ray ng mga pin lights. Try natin. Meron na rin tayong ilaw dito. Ayan po. May mga pin lights tayo. Kung mapapansin nyo, pin lights lang po palagi nilalagay namin. Kasi, kung isang buo po na ilaw, nakalimutan ko yung tawag doon eh. Pag napundi po kasi yun, lahat po yun, papalitan yung isang buong ganun. At least, halimbawa, eto, napundi yung isa lang yung papalitan namin, diba? Tsaka madali lang siyang palitan. Ayan. Kung the rest naman, ayan, okay. O di, okay lang. Ganun lang. Mas prepared namin yung pin lights. Pero kung halimbawa, napagawa kayo sa amin, gusto nyo iba, pwede rin naman po. Tapos, dito na lang po namin siya nilalagay yung pinaka-switch. Malapit po dito sa may ating lababo. Ayan. So, maganda rin yung ating, mini tambol. Mini tambol ang tawag dyan. So, ang kagandahan po ng naka-wall tiles tayo, yung cabinet po natin, hindi agad masisira o hindi mangangamoy. Ayan o, naka-soft close po yan. At the same time, madali po siyang linisin, di ba? Kung maalikabukan, madumihan, madali lang siyang linisin kasi tiles siya, di ba? So, sa mga karamihan naman po sa nagawa na namin, lagi pong naka-wall tiles kasi nga, ang back extension po talaga o yung kitchen area, matakaw po talaga sa mga leaks. May mga leaks. Ayan. So, meron pa tayong mga pintura dyan na pang-retouch. Pati nga po itong bar counter natin, no? Yung pinaka, ito, naka-wall tiles din po yan, magkabilaan. Kasi sabi ko nga sa inyo, gasgasin to eh. Gasgasin to. Kung pintura, magasgasan, wala na. Gasgas na. Tapos nga po pala, yung nabanggit ko na rin po sa vlog, hindi ko lang po masyadong nabablog tong unit. Kasi nga po, marami akong iniikutan.
mostly sa mga accessories po din ni client ko dito is from Lazada. From Lazada po yan. If may budget, if gusto nilang palitan, pwede naman. Ang importante po kasi is naabangan po namin ng wiring. Halimbawa, pag uwi nila dito, meron silang mas gusto palang ilagay dito sa may center ng ating cove ceiling. Pwede na nang palitan kasi nakaabang na yung wires, diba? Kumbaga parang may props na tayo diba? Nakaabang na. Madali na lang magpalit. Tapos, yung TV console, wala silang pinagawa kasi additional na po yun So, eto lang. Nag-add lang po kami ng 2 convenient outlet yan. Actually, sinama na rin po namin to. Hindi na po kami nagpa-add. Kasi nga kung halimbawa dito nga po ang pwesto ng TV, at least meron man lang silang saksakan, diba? So, meron din kami mga kinukonsider na mga bagay-bagay na hindi naman kailangan laging additional labor, diba? So, ayan. Kasi pag isang buong unit po talaga, pag mga small na pakiusap or suggestion, kinukonsider na rin po namin. Katulad nga netong ating mini altar, diba? Buhatin natin. So, parang yung kay teacher naman po, kasi si teacher din po yung nagsuggest ng pinaka-design niya. Ito naman, si may-ari naman ang nagsuggest po ng design. Ayan po. So, ayan. O, diba? Kulay ano lang, kulay dilaw, nahihilo ko sa blue. Kulay dilaw lang, nahihilo ko sa blue. O, ayan o. Diba? Ang shala rin Ayan, okay na. Ito po yung sa bar counter natin. Sa body choice po ni client yung kanilang ilaw. Ito sa bar count, sa may kitchen area po. Tricolor lang po to na, ayan. Tapos, dito po sa may bathroom, ayan, Lazada rin po itong ating mirror. Ayan. So, ito, pinalitan din po namin siya ng faucet. Lazada rin po ito. Tapos, ito pa rin yung kay Lumina. Pinalitan lang natin ng maayos-ayos. Tapos, kasama na rin po sa pinaka-package namin yung magagawa kami ng tawag dito, mini cabinet para po sa ilalim ng lavatory. Ayan. So, konting linis na lang. Nakabit na rin po yung pinto. Tabi po. Ayan, nakabit na rin yung ating pinto. Ayan, choice po nila yan na magpalit din po. Actually, pag nalipat ka talaga ng pinto, ng pwesto ng pinto, actually, papalitan mo din talaga yung pinaka-pinto mo. Ayan, konting linis na lang. Tapos, ikakabit na lang po yung mga pinto. Pinto. Ayan, wala pa nga po tayong mga tile grout dito. Ayan, tile grout na lang po yan. Ang ganda na, So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na yung unit natin sa Lumina, kahit maraming aberya, maraming mga leaks, maraming mga sira-sira, sabi nila. Kasi nga siya, syempre, sa tagal na rin po ng turnover, sinubok na ng mga bagyo, ulan, diba, lindol. Pero kung ipapagawa nyo ng maayos yung unit dito sa Lumina, maganda pa rin po talaga. Maganda rin kahit sabihin mong maliit, pag nagawa, lumalaki. Lumalaki po, ayan no. Imagine, ito po yung unang unit na project namin na may wirings na, pero nanakaw po lahat ng wirings dito Although gumastos po si client ko ng doble kasi nga magkano yung wires, pero tingnan nyo naman, sulit na sulit ang gastos kasi nga eto na. Tapos yung maraming leaks po dito, tumatagos dito sa may hagdan, dyan, wala na. So, mas sinadjust namin na lagyan ng wall tiles. Ayan po. Tapos,
iko-concern ko rin nga po pala, wala naman pong problema. Kaso sa page po kasi, ang daming nag-react. Yung ganito po daw na cut, na 45 degrees cut, mas prepared nilang lagyan ng tile trim. Okay nga rin po talaga yung tile trim. Kung gusto talaga, i-insist talaga ni client na lagyan ng tile trim yung mga kantuhan, ayan. Okay lang din naman po yun. Kaso, mas sinasuggest ni Ray na ganito na lang kasi yung tile trim, yung pinakadulo po nun, mas matalas pa kesa sa tiles. Tapos, sisiksikan lang po siya ng dumi. So, baka doon pa mamuo yung mga bakterya. So, may mga part na ganito na dulo-dulo. Hindi na daw uso yung tile trim. Inaano na lang namin to, hinahasa namin ng konti. Tapos ito nga po pala, idagdag ko ulit. Ito po kasi mga sidings na to, common po itong nalalaglag. Lalo na pag medyo malakas ang pwersa, nalalaglag po yan. Kaya kung malaglag yan at makuha nyo ng buo, pwede naman nating ikabit. Pero hindi nga po tile adhesive ang ginagamit namin. Ang ginagamit po dito ni Ray minsan, no more nails. No more nails na po yung pinandidikit niya once na nalaglag po, ayan. O, diba po? So, meron na lang kaming mga iilan-ilan, yung table saw na ginamit namin sa cabinet. Nilipat na po namin doon kay ma'am sa pastry. Dito rin po, nilipat na po namin kasi magka-cabinet na po kami. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Pasensya na, real talk lang tayo. Marami po talaga nagpapagawa sa amin. Ang ongoing ko po yata is 10 units. Yung 2, 3 malapit na rin matapos. Ito patapos na rin to. Pero yun nga po, isa lang po yung maibibigay ko sa inyong assurance na kahit medyo madelay yan o tumagal, sigurado po yung gawa dyan sa bahay nyo. Masasatisfied talaga kayo. Ang i-explain ko lang kasi nga po, katulad dun sa mga ginagawa namin unang projects, hindi pa po talaga namin pwedeng pagsabay-sabayin lahat ng gawa. Halimbawa, may gumawa sa back extension, may mga curing period pa po yun. Hindi po porket na asintadahan na, may poste na, kailangan agad-agad, plastering na agad. Hindi po pwedeng ganun. Hindi rin po pwedeng may magkisami doon. Hindi rin po pwedeng may mag-tiles doon. Hindi rin po pwedeng may magpintura doon. Kumbaga, step by step. Diba? So, hindi po, ako, nasishare ko lang kasi nakukuha ko na yung common sense eh. Diba? Minsan, sabi ko, bakit, tatanong ko si Ray, sabi ko, bakit hindi pa ito nagagawa? Sinasabihan niya ako, hindi pa pwedeng gumalaw doon eh, diba? So, na-explain ko lang kasi baka yung iba nagko-question na ang daming projects, tapos yung bahay ko hindi natututukan. Kahit po tutukan namin yan, hindi po kami pwedeng maglagay dyan o magsabay-sabay ng tao. Proseso po talaga yung renovation. Ako personally kasi, hindi naman po pwedeng hindi pa na tiles, may nagpipintura na. Diba? Hindi naman po pwedeng ganon. Madudumihan po yung pintura kung hindi pa tayo naka-tiles. So, meron po kami yung prosesong sinusundan. Medyo, eto nga po, 2 buwan ang kontrata namin. Pero hindi pa po kami umabot ng 3 buwan dito, ha. Hindi pa po kami umabot ng 3 buwan dito. Meron pa kami mga aberya, mga personal na aberya. Kaya yun po yung ibig ko po sabihin sa inyo na siguro i-consider nyo rin na kahit hindi namin masapol yung gusto nyong mangyari na halimbawa, Pasko, gusto nyo nang malipatan yung unit. Wala pa nga yung permits. Paano namin naman yun magagawa, diba? Paano namin masasapol yung time frame kung wala pa yung permit? So, ganoon lang po. Huwag nyo pong questionin kung 5, 10 yung projects namin kasi iniikutan po namin yan. Kung ano yung mga dapat uunahin sa unit, yun po ang gagawin natin. Katulad dito, patapos na. Si Ray na lang yun nandito. Proseso lang po tayo. Tapos ito nga po,
nag-decide na lang po ako na palitan na lang po yung lid netong ating toilet bowl. Para naman po pag ginamit ni client, talagang wala nang aberya. Kasi manipis po yan eh. Malutong na. Baka pag nagkamali kayo ng upo, crack na po talaga yan. So, yung ating lid na nabili sa Lazada, nasa 500 plus lang po yan. So, nag-aabono po talaga kami ni Ray. Actually, dati si Ray ayaw niya. Pero katagalan ng renovation na na-figure out na namin yung mga dapat gawin, mga hindi dapat gawin. So, itong po, nag-aabono po talaga kami pagdating sa materialis. Kasi, sa dami ng projects, ayaw namin abalahin pa si client na, ay ma'am, kailangan po namin ng ganito, kailangan namin ng ganyan. Eh, paano kung 2 araw pa ako replyan ni client, diba? Pero, yun nga, sabi ko nga, para pa rin yun sa unit nyo, kaya i-consider nyo po. So, itong ating bathroom, napakaliit, pero napakagastos. Ang daming accessories na nilalagay. So, bali, ito nga po pala, yung pinaka-flooring natin dito. Naka-klebe po yung papunta doon sa ating shower area. Ayan. So, pwede po tayong gumamit ng 60 by 60, 30 by 60, o 30 by 30. Wag lang po yung 40 by 40 kasi parang mawawala na sa sukat. Parang mag-iiba na po yung latag. So, ito, 120 by 180. Yung pinakasukat ng ating bathroom. Maliit po talaga, pero carry na. Carry na po yan. So, ano po natin, i-video po natin yung pag-i-install ni Ray ng lid para meron din po kayong idea. Ayan. So, ito po yung sa Lazada. Marami po kasing klase ng lid ng toilet bowl. May letter U, may letter O, may B pa yata. So, ito po yung round. Saktong-sakto po talaga to. Kung mapapanood nyo po itong aking video, pwede nyo po akong i-PM kung saan ko po ito binili. Pwede ko pong i-share sa inyo yung link. Ayan po, saktong-sakto, diba? Tapos ulit. Ayan, meron din siyang goma para hindi siya maingay bumagsak. Tsaka makapal po talaga siya. Ayan, no? Ayun po kasi kay Lumina bumabagsak po yun eh. Ayan po. O, diba? Ang ganda kasi medyo paso close ang peg, o. Ayan, diba? Hindi pa nako-connect to. Ayun. Ayun, o, diba? Goods na goods po ang bathroom, ang ating toilet bowl. So, doon po sa mga nag-i-inquire, may mga nag-i-inquire po sa akin na yung iba namamahalan, yung iba namumurahan naman, yung iba sakto lang. Pero para sa akin po mura na po yung binibigay namin pinaka-labor sa inyo kasi package na package na po yun. Tapos ganito pa yung magiging outcome. Kayo yung masusunod sa design, di ba? Testing. Pinatay ka ito. Ha? Pinatay? Pinatay yung tubig. Ayan. Buksan mo na doon para matesting. Ayan. Yung mga basura, papahakot na lang po natin yan sabay-sabay. So, sana mapanood to nung may-ari para mapapunta niya po dito yung kapatid niya.
Para yung mga basura po kasi, tulad yan, pagkatapos kami dito, hindi na rin po namin maabangan yung truck ng basura. At least sabantayan po nila, diba? Itong unit ni Mami, hindi ko po ito ganong nabablog kasi nga po, actually, halos lahat din naman hindi ko na ganong naiikutan kasi ang dami po talagang projects. Tapos yun nga, nagkaroon pa ng mga hindi inaasahang pangyayari. Pero, tapos, sa page po kasi, sa FB page namin, Ray House Makeover din po, medyo, tumataas po yung aking mga ang aking mga followers nasa 11,000 na. Etong sa YouTube ko nasa 3,500 pa lang. Pero okay lang, di naman ako nagmamadali. Ayan. So bali check natin yung water lily dito. Ayan, konting linis na lang to eh. Ba't lang dito tong pintura? Diba? Oh. Ayan, meron tayong fittings dyan, so. Shala, oh. Konting linis na lang. Pati po yung bidet, sa ano rin po yan, Lazada rin po yan. Kung hindi po kayo maselan, may mga shop po sa Lazada na goods naman yung kanilang products and yet mura pa, diba? So bali ini-install na po ni Ray yung ating handle. Ayan. So bali si client ko po pumili ng kulay tsaka design po ng handle. Syempre from Lazada pa rin po yan. So bakit from Lazada? Si client ko po kasi both po sila nasa abroad. Ayan. So bali, yun nga po sabi nila, pumipili na lang po sila sa Lazada. So kung check ko rin po muna bago ko orderin. Then ayan nga po. Bago ako mag-order, syempre, yung napili po talaga nilang gusto. Hindi naman po ako minsan na agad-agad nagdidesisyon. Pero pag mga ganyang style, design, kulay, sila po talaga. Actually, naisip ko nga po dito black kasi black and white. Pero gusto nila silver, okay lang din naman. Pero yun nga, naisip ko rin kung black kasi siya, tapos hahawakan mo, masyadong visible po yung dumi. Yung pinakadumi niya. So kung eto, hinahawakan ni Ray, tapos magkaroon ng mga markings, i-retouch po natin ulit yan. Yung main door po nila, ma'am, papalitan na rin po namin siya ng lock set. So, bali yung ipapalit po namin is combo lock set na po ito. Isang susi na lang po ito. Isang double lock, tsaka isang doorknob. Ayan. Meron din po yung mga ibang brand na medyo pricey. Pero syempre nga, kung budget lang, pwede na rin po ito. Yung mga Happily po, sakto talaga yon, pero nasa 2K plus. Ito pong rider, wala pa pong 1K. Pero kung bibilihin ko po ito sa all home, baka nasa 1K plus, 2K plus po yan. So, kasama na rin po yung pagpapalit ng mga accessories, katulad po ng lock set. Actually, okay pa naman siya, kaso katagalan na gumagawa kami, parang nag-loose na po siya. Tsaka mas maganda yung set na, parang isang susi na lang po yung gagamitin. So, konting-konti na lang, malapit na matapos. Ayan.
na nalagyan na siya ng handle. Ayan po siya. Ito po, i-retouch lang po natin to. Kasi hindi pa namin nilagay yung fittings sa lababo. Ayan, mga fittings pa sa lababo. Andito yan. Yung sukat po ata ng lababo, nasa 70 to 80 ata. Ayan, okay din naman po yung malaki. Depende pa rin po talaga sa nagpapagawa kung ano mas preferred. Pero kung ganito kalit lang yung kitchen, mas okay na siguro yung single tab na nasa 50 to 60. Parang kasing laki lang ng isang buong tiles po. Ayan. Dito naman po sa gate nila ma'am, ayan, na-install na rin po ni Ray yung ilaw nila sa mga poste. Tapos, nalagyan na rin po ni Ray ng sealer o yung pampakintab po sa deco stone para ma-prevent din po yung pagkakaroon ng lumot. Ayan, so mas naging wet look po siya, mas tumingkad po yung kanyang kulay. Ayan, mas maganda po siya. So, pasensya na po at may mga konting kalat-kalat lang, pero i-retouch pa po natin ito. Ayan po. Retouching pa po ang gagawin natin dito sa unit nila. Since na dumihan, nalikabukan pa, ayan, dilinisan po natin yan sa mga susunod na araw. Ayan, may mga konti-konti pa tayong mga basura sa loob. Tapos ito po yung sa drainage ni ma'am. Ilalagay po namin yan dito. Siguro pag i-turn over na namin para hindi na rin siya madumihan na madumihan. Tapos naglagay din po kami ng outlet dito. Universal na lang po to para kung halimbawa dalawa yung ngipin o tatlo yung ngipin, pwede. Tapos in case na magagay sila ng CCTV, inabangan na po namin siya ng outlet. Ayan po. So, bali, meron si ma'am ilang tiles na natira. Actually, nagpasobra po talaga kami. So, mas maganda dito lang to. Kasi nga, kung halimbawa, habang tinitirahan yung unit, may nabasag, meron tayong pampalit. So, konting linis na. Hindi pa kami totally nakakalinis. Ay, ang spandrel natin is pupunasan po namin yan. May mga marka-marka pa ng alikabok. Pati po yung mga ilaw natin. Ayan. So, yung iba, gusto nilang magpalit ng pinto dito sa main door. Suggest ko wag na po. Kasi mas matibay to. Mas matibay. Retouch lang ang peg. Kesa, yung iba kasi mas gusto nila kahoy. Okay lang din naman po yun. Pero, kung budget lang naman din yung pinaka-pera nyo, huwag nyo na pong palitan. Mas maganda nga po ito, mas matibay. Tsaka hindi po yata pumapayag si Lumi ng palitan po yata yung mga sa bintana, sa main door. Violation po ata yun, ang pagkakaalam ko. Yung bintana natin, okay naman, walang basag, pero hindi pa po namin nalilinisan. May pintura na pero wala pang linis. So, kinakabit na po na rin yung ating lock set. Tapos, i-retouch na lang po natin ulit. Retouch po ulit natin to. Malaki mahal. Yan o.
pakiramdam na maglinis. Actually, after lunch po yun. So, saktong-sakto busog. So, ang sarap pong magpapawis para ma-burn po yung pots. Ayan. So, bali, nag-continue na po kami ni Ray sa pag-i-install po ng mga accessories ni ma'am. Then, may kasama na rin pong paglilinis. Ayan po. So, bali, yung pag-install po namin ng lababo is nakapatong lang po siya. Hindi po namin siya nilulubog. Ayan. So, bali, dual sink po siya. Hindi ko lang po alam yung exact na sukat. Siguro mga nasa 70 something, 70 cm po. Ayan. So, bali, ito po is parang package na. May kasama na po yung fittings niya. Ayan. May kasama na rin po siyang gripo. So, pagdating po sa mga accessories, lagi ko naman po nami-mention na si Ray po talaga ang in charge sa mga accessories from mga ilaw, pin lights, yung mga kitchen accessories. Ayan, pasensya na medyo na may mental block. Pati po yung mga handle, mga cabinet, siya po nag-i-install niyan. Yung mga fittings po sa ating lababo, siya rin po yan. So, mas okay din po na siya para magkaroon man ng aberya. Alam din niya kung saan siya gagalaw. So, ito pong ating bathroom. Nalinisan na. Baka po bukas ilagay na rin po namin yung takip. Ayan po, kompleto na. So, kanina nga po pala nalak ako. Hindi ko po alam na nakalak po pala siya. So, pagsara ko, nalak ako sa loob. Ayan. So, ito po yung fittings po ng ating dual sink. Kasama na po yan. So, advice ko lang, kung bibili po kayo ng lababo, kailangan po may kasama na yung fittings para fit na po talaga siya. Mahirap po kasi kung bumili kayo ng lababo lang. So, maghahanap pa kayo ng mga fittings niya. Kung hindi sakto, di magkakaroon po tayo ng problema niyan. Ayan po. So, meron naman po mga set na kasama na po yung fitting. So, mas yun po ang piliin nyo. Then, mas malalim po na lababo. Mas maganda. So, either single o dual tub. Depende pa rin po sa inyo kung ano mas prepared nyo. Ayan. Pero kung ako ang tatanungin, parang mas bet ko rin yung dual sink. Dual tub. Para meron pa akong isang paggagamitan, diba? So, halos konti na lang po. Tatanggalin lang namin yung mga tumulong pintura dyan. Pupunasan yung mga na dumihan. So, halos nasa 98% na rin po ata yung status ng ating mga accessories. Halos yung mga handle na lang po sa taas ng cabinet ang hindi pa na ilalagay ni Ray. Pero all in all, okay na po siya. Ayan. Tapos konting retouch na lang po dun sa mga naalikabukan, nagasgasan. Ayan. Hindi po kasi may iwasan yun eh. So, medyo mahirap lang po yung pag-install ng ating fittings. Gawa ng medyo masikip. Masikip po yung ating kitchen area. Pero caring-carry lang po yan. Sanay na sanay si Ray dyan. So, dito rin natin machi-check kung may leaks yung fittings or wala. Ayan. Alam na ni Ray yan kung paano niya yan aayusin. So, sa mga accessories po, sanay na sanay na po siya dyan kasi nga, nasabi ko na rin po before na si Ray po, bago po nagkaroon ng Ray House Makeover is, pumapasok po siya as construction worker, minsan leadman, minsan foreman. Pero parang recently, nung before po pandemic, parang regular lang siya na construction worker. Parang ayaw niya nagbo-boss-boss, parang ganun po. So, ayan po, nalinisan na namin. So, yung dual sink natin o tub is pinapatuyo na lang po natin yung silicone na nilagay dyan. Ayan po, konting linis pa. Tapos maglalagay din po kami ng tile grout. Sa mga gilid-gilid kasi wala pa po siyang tile grout.
Ayan po. Ang ganda na, linis na. So, yung isang cabinet po, hindi pa namin natakpan. May takip po yan. Baka magtaka kayo, is open siya. May takip po yan. Tapos, ito naman po sa front extension, nalagyan na po namin siya ng sealer. Ayan, ang ganda na po. Oh.